Exodus chapter 5, verses 1 to 3. Afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus says the Lord God of Israel, let my people go, and that they may hold a feast to me in the wilderness." And Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord, nor will I let Israel go." So they said, "The God of the Hebrews has met with us. Please let us go 3 days, journey into the desert and sacrifice to the Lord our God, lest he fall upon us with pestilence or with the sword." Papalang gabi po sa ating lahat. So, ang babasahin ko po ngayon ay Exodus chapter 5 verse 4 to 5. Ang sabi po, Pharaoh replied Moses and Aaron, "Why are you distracting the people from their tasks? Get back to work. Look, there are many of your people in the land and you are stopping them from their work." Amen po. Magandang umaga sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodo chapter 5 verses 6 to 7. Nang araw din yun, ipinatawag ng Faraon ang mga tagapangasiwang Ehipsyo at ang mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, "Huwag na ninyo silang bibigyan ng dayaming ginagamit sa paggawa ng tisa. Hayaan ninyong sila ang manguha ng gagamitin nila." Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Exodus chapter 5 verse 8 to 9. At ang dami ng gagawin nila ay tulad din ng dati. Huwag babawasan kahit isa. Tinatamad lang ang mga iyan. Kaya nagpapaalam na maghandog sa kanilang Diyos. Lalo niyong damihan ang kanilang gawain at lalo silang higpitan sa pagtatrabaho para hindi sila makipakinig ng kung ano-anong kasinungalingan. Yun lamang po. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus chapter 5. Ang naputang verse po sa akin is 10 to 11. So, basahin po natin. Pagkatapos nito, ng paraon lumakad ang mga tagapangasiwa ng Ehipto at ang mga kapatas. Sinabi nila sa mga tao, "Pinapasabi ng paraon na hindi kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang bahalang manguha ng kailangan ninyo kung saan mayroon at ang tisang gagawin ninyo sa araw-araw ay sindami rin ng dati." Amen po. Ayan. Good morning. Mapagpalang morning sa bawat isa. Ito po ang ating Bible reading devotion sa linggo ito. Friday ngayon. Ito yung ating last devotion. Mga kapatid, gawin na natin. Basahin natin sa Exodus chapter 5 verse 12 to 13. Sabi dito, "So the people scattered all over Egypt to gather stubble to use for straw. The slave drivers keep pressing them, saying, 'Complete the work required of you for each day, just as when you had straw.'" Amen. God bless po. Maraming salamat. Shalom. Exodus 5:14 to 15. Pagkatapos, hinagupit nila ang mga kapatas na Israelita at tinanong, "Bakit hindi ninyo nagawa kahapon at ngayon ang dating bilang ng mga tisang ipinapagawa sa inyo, kagaya ng ginagawa ninyo noon?" Kaya pumunta ang mga kapatas sa Faraon at nagreklamo, "Bakit ganito ang trato niyo sa amin na inyong mga lingkod?" Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Of Exodus chapter 5 verse 16 to 17.
Hindi kami binibigyan ng dayami pero ipinipilit kami gumawa ng ganon pa rin kadaming tisa. Binubugbog pa kami, gayon ang mga tauhan niya ang mali. Sinabi ng Paraoa, napakatamad ninyo, iyan ang dahilan kung bakit nakikiusap kayo, paalisin ko kayo para makapaghandog kayo sa Panginoon. Amen. Exodus chapter 5 verse 18 to 19. Sige, magbalik na kayo sa inyong trabaho. Hindi kayo bibigyan ng dayami at gagawin ninyong tisa ay sindami pa rin ng dati ninyong ginagawa. Nakita ng mga kapatas ang hirap ng kanilang mga katayuan nang sabihin sa kanilang sindami rin ng dati ang kanilang gagawin. Exodus chapter 5 verse 20 to 23. Pag-uwi nila mula sa pakikipag-usap sa Faraon, nakita nila sa daan sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila sa dalawa, parusahan sana kayo ni Yahweh dahil sa ginawa ninyong ito. Nagalit sa amin ang Faraon at ang mga tauhan niya. Binigyan pa nyo sila ng dahilan, patayin kami. Kaya nanalangin si Moises, Yahweh, bakit po ninyo pinahihirapan ng ganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lamang ang mangyayari? Mula nang makipag-usap ako sa Faraon, ay lalong niyang pinahirapan ang inyong bayan. Ngunit wala kayong ginagawa upang tulungan sila. Amen.